Noong unang panahon sa isang payapang baryo na napapaligiran ng malalawak na bukrin at tahimik na ilog, may mag-inang namumuhay sa matinding kahirapan. Ang ina ay si Aling Rosa, isang byuda na mahina na ang katawan, at ang kanyang nag-iisang anak na si Sago, isang binatang kilala sa pagiging masipag, mabait at mapagmalasakit. Sa kabila ng kakulangan sa buhay, hindi nawawalan ng pag-asa si Sago. Araw-araw, siya ay gumigising ng maaga upang maghanap ng mapagkakakitaan. Kung minsan ay tumutulong siya sa bukid ng iba kapalit ng kaunting bigas. Kung minsan na may nag-iigib ng tubig sa mga kapitbahay upang may maiuwi lamang na pagkain. Ang bawat piraso ng pagkain ng kanyang natatanggap ay agad niyang inuuna para sa kanyang ina. Ang baryo ay kilala noon sa kasaganaan. Sagana sa ani ang mga magsasaka, ang mga tao ay nagtutulungan. Ngunit sa kabila nito, may isang tao na naiiba sa lahat. Si Don Fabian, ang pinakamayamang mangangalakal sa lugar. Siya ay may malawak na lupain at imbakan ng pagkain. Ngunit kilala siya sa pagiging maramot at walang pakialam sa kapwa. Hindi nagtagal, dumating ang isang matinding tagtuyot. Unti-unting natuyo ang lupa, nalanta ang mga pananim at kumunti ang pagkain. Ang dating masaganang baryo ay napuno ng pangamba at gutom. Isa-isa, ang mga tao ay nawalan ng mapagkukunan ng pagkain. Mas lalong nahirapan si Sago. Wala nang mapagtatrabahuan. Ang mga kapitbahay ay halos kapos na rin sa kanilang sariling pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy siyang lumalaban para sa kanyang ina. Isang araw, sa gitna ng matinding init, nagpasya siyang pumunta sa lupain ni Don Fabian. Buong tapang siyang nakiusap na kahit kaunting pagkain lamang ang maibigay sa kanila. Ngunit imbis na maawa, pinagtawanan siya at itinaboy. Sinabihan siyang wala siyang karapatang humingi dahil wala siyang maibibigay kapalit. Umalis si Sago na may mabigat na kalooban. Ngunit hindi siya nagkimkim ng galit. Para sa kanya, mas mahalaga ang makahanap ng paraan kaysa magalit sa kapalaran. Habang siya ay naglalakad pa uwi, nakita niya sa daan ang isang matandang lalaki na halos hindi na makatayo. Nanghihina ito sa gutom at uhaw. Sa kabila ng sarili niyang paghihirap, ibinigay ni Sago ang natitira niyang baon. Tinanggap ito ng matanda at ngumiti. Sa sandaling iyon, tila may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Walang sinabi ang matanda, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng pasasalamat. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay nawala na parang bula. Pag-uwi ni Sago, nadatnan niyang lalong nanghina ang kanyang ina. Wala silang makain. Ang kanyang ina ay halos hindi na makabangon. Sa gabing iyon, tahimik na nananalangin si Sago. Hiling niya sana ay magkaroon siya ng lakas at paraan upang mailigtas ang kanyang ina sa gutom. Kinabukasan, hindi nagising si Sago. Natagpuan siya ng kanyang ina na nakahiga sa tabi ng kanilang kubo. Payapa ang mukha, ngunit wala ng buhay. Ang balita ay mabilis na kumalat sa baryo. Ang mga tao ay nagluksa sa pagwala ng isang mabuting binata. Sa tulong ng mga kapitbahay, inilibing si Sago sa likod ng kanilang bahay. Sa kabila ng kanilang sariling paghihirap, nagambagan sila upang mabigyan siya ng maayos na libing. Lumipas ang ilang araw at sa lugar kung saan inilibing si Sago ay may tumubong kakaibang halaman. Sa una, ito ay maliit lamang, ngunit mabilis itong lumaki. Nagkaroon ito ng malalapad na dahon at matibay na katawan. Napansin ng mga tao ang kakaibang halaman. Hindi ito tulad ng ibang tanim na kanilang nakikita. Sa kabila ng tagtuyot,
ito ay nananatiling luntian at buhay. Hindi nagtagal, nagbunga ito ng dilaw at pahabang prutas. Nang ito ay kanilang tikman, natuklasan nilang ito ay malambot, matamis at nakakabusog. Ang prutas ay madaling kainin at nagbibigay ng lakas sa mga taong kumakain nito. Dahil sa halamang iyon, unti-unting nawala ang gutom sa baryo. Ang mga tao ay muling nagkaroon ng pag-asa. Ang halaman ay patuloy na dumami at naging mahalagang bahagi ng kanilang pagkain. Napansin ng mga matatanda na ang bawat bunga ay nagkakadikit-dikit at tila magkakahawak na parang mga daliri sa kamay. Para sa kanila, ito ay simbolo ng pagtulong at nagbibigay ng mga katangiang ipinakita ni Sago noong siya ay nabubuhay pa. May ilan ding nagsabi na ang lambot at tamis ng bunga ay sumasalamin sa kabutihan ng kanyang puso at ang mabilis na paglaki ng halaman ay tila sagot sa kanyang panalangin na makatulong sa kanyang ina at sa buong baryo. Dahil dito, nagpasya ang mga tao na pangalanan ang halaman mula sa pangalan ng binata. Mula sa sago, ito ay naging saging. Paglipas ng panahon, ang saging ay kumalat sa iba't ibang lugar. Naging isa ito sa mga pangunahing pagkain ng mga tao at patuloy na nagbibigay ng sustansya at lakas. Ngunit higit pa sa pagiging isang prutas, ang saging ay naging simbolo ng kabutihan, sakripisyo at malasakit sa kapwa. Sa tuwing may kumakain nito, naaalala nila ang kwento ng isang binatang nagbigay ng lahat kahit siya ay kapos na. At hanggang ngayon, ang alamat ng saging ay ipinapasa sa bawat salinlahi bilang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kabutihang iniwan sa puso ng iba.